Tama-tama yung message. Reklamo na naman to. So sabi ko sa kanya, huwag ka na lang, sabi ko. Sabi ko sa kanya, bubiyahin na lang ako. Magbabas na lang ako. So nagbas na lang po ako, tapos naiwan na lang po sila doon. So hanggang sa naidala po nila yung sasakyan sa San Fernando sa casa. At ako naman po, biyahin naman ako ng pagdating po namin doon sa doon, hinarang na naman yung bus namin. Yung bus namin, sabi niya, overspeeding daw. Naku, sabi ko, ang tagal, may tinatawagan na major yung hindi magkakaintindihan to. So nagre-reklamo hanggang sa pagbaba ko. Sabi ko, Chief, kung hindi niyo po tatapusin yan, aabang na lang po ako na papuntang Pasay. Sabi niya, hindi po pwede dito. Tikitan na namin to. So, diretso na naman po. Talaga yung driver, talagang nag-pray ako habang nagbibiyahe kami. Hanggang sa nakarating po ako ng Manila. Yeah, praise God. At nag-taxi na lang po ako papuntang Cubao to, kunwari, taga doon ako. Siyempre, hindi yung papakitang, alam mo naman yung mga, So, dito mo. Anyway, sabi ko, thank God, at ngayon po, nakarating po ako dito, kasama ninyo. Amen. Sa 5 days sa pamamalagi ko po doon, talagang tunay po na, sa pagdating ko pa lang sa airport, talagang dami nang nakapila doon. Puro reklamo ng reklamo itong mga katabi ko. Sabi nila, hindi na naayos ang bansa natin. Hanggang sa akin pong pagbabantay sa shop, hanggang sa pagpunta ko doon sa bahay, sabi ng agency, brother, wag po ninyong kukunin ang bahay. Kasi po patapos na po yung bahay namin. Kapag mayroon po kayong nakitang ayaw ninyo, ireklamo nyo. Ano na naman yung pag-ireklamo? Irereklamo ko daw pag mayroon akong hindi nagustuhan. So, wag mo kukunin yung susi unless na yung mga reklamong yan, hindi maayos. Ayun po ba? Sa buhay po natin, laging nandiyan dyan. Hindi po ba? Ang pagiging reklamo. Mga reklamo, kung minsan po na hindi namamalayan na minsan mga Kristiyano pa. Nung undas. Amen po ba? Mga Kristiyano na nagre-reklamo, na pilit pumupunta doon sa sementeryo na hindi ka nakarapat-dapat doon. Para saan yung mga pagtirik ng kandila? Wala na po yan. Amen po ba? Wala na yun. Para saan yung pagtirik ng kandila? Wala na po yan. Sabi nila, magkaroon daw ng liwanag. At ipanalangin mo daw siya. Wala na po yan. Bibigyan ng bulaklak, ng ubod ng mahal, na nireklamo doon sa tindera para naman makahingi ng discount. Para saan yung bulaklak? Kung pwede nga yung patay magre-reklamo sa'yo. Nasasabihin, bakit nung ako'y nabubuhay, hindi mo binigyan na yan? Amen po ba? Para saan yung bulaklak na yon? Wala na! Amen po ba? Wala na. Noong may sakit siya sa hospital, hindi mo man lang siya binantayan. Tapos ikaw magdamag ka doon sa sementeryo, wala na. Sabi ko nga, kung siya'y babalik muli, re-reklamo siya sa'yo. Amen po ba? Wala na. Hindi na natin kailangan yung mga ganon sa buhay natin. Wala na po yung mga tradisyon na ganon. Amen po ba? Minsan nakakaano po, yung mga Kristiyano pa man din. Nando doon pa, nakikipagsiksikan. Reklamo, traffic reklamo. Amen po ba? Hindi lang po yan nangyayari sa labas, maging sa loob po ng tahanan kumisan. Umaga pa lang, nagre-reklamo si Mister, bakit yung toothpaste dito sa gitna? Pinipisil. Di po ba?
Sino gumagawa niyan? Yung toothpaste ninyo, dito sa gitna niyo pinipisil. Kaya yung susunod, dito sa gitna pipisil, wala siyang maano. Kung hindi, sino naman kaya to? Amen po ba? Kasama na sa buhay yan. Almusal pa lang, reklamo na naman. Bakit ganito na naman iluto mo? Kahapon, itlog na naman ngayon. Amen po ba? Parang hindi nawawala yung pagiging reklamador natin, hindi po ba? Amen po ba? Bakit ganito pagkapalansya nito? Hindi ba isang diretsyo na bakit ngayon tatlo? Honey, kasi plates yan. Reklamo sa pamamahay. Amen po ba? Reklamo. Yung dalawang magkumpare, nagkausap, nire-reklamo. Misis ko, alam mo, wala na siyang lambing, wala na siya. Puro reklamo sa pamamahay. Kaya ano po nangyayari? Pagiging reklamo, nahuwi po sa disgrasya. Siyempre, papalitan na yan ng iba. Hanggang sa isang napakagandang pagsasama ng pamilya ay nagkakaroon na po ng paghihiwalay dahil sa kakareklamo. Amen po ba? At hindi lang po sa loob ng pamamahay, maging sa labas, sa trabaho natin, puro reklamo pa rin hanggang ngayon. Amen! Mamaya po masasaksihan po natin sa Matthew 20:11. Amen po ba? Hindi ba napapasin pagkapasok niyo pa lang ng trabaho, iba na po yung manaratnan niyo sa mga katrabaho niyo. Amen po ba? Kung minsan ikaw lang nagtatrabaho, sila pa upo-upo lang. Bakit sila pa upo-upo lang? Ayun, reklamo ka na. Amen po ba? Nagre-reklamo ka na. Nagyayari po yan sa amin. Puro reklamo. At isang, ito pang nakakaano dyan yung kabago-bago. Kabago-bago pa lang. Brad, magkano sahod mo? Pati sahod niya, pinakikialaman mo, competition yan. Minsan pa, ayaw sabihin yan Ikaw naman, nagingit-ngit ka, hindi mo alam kung bubuksan mo yung payslip mo, ano pa yan? Kakaibigan ng tipo. Hanggang sa naging magkaibigan sila, natanong niya yung sahod niya. Bakit ganun? Kabago-bago, mas mataas yung sahod niya sa akin. Amen? Yung sabihin may impact. Nakikinig siya. Di po ba? May ganun. Amen po ba? Rireklamo mo siya. Bakit ganun ang sahod niya? Ako 10 taon na ako. Siya, 1 buwan pa lang. Bakit ganun? Di po ba? Nangyayari po yan. Amen, nangyayari yan sa company. Rireklamo. Kaya ano po ang sabi ng Bible? Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew 20. Ito po ay NIV. Okay? Ang sabi po dito, ang karihan ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maaga o maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Amen. 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 Meron daw pong isang kaharian. Ito pa'y naitulad sa isang taong lumabas na maagang maaga. Siyempre, maagang maaga siya, no? Siguro, gagawin siya. Naghahanap ng mga manggagawa. Amen? Nasulat po ito, ha? Sa mga reklamador. Amen? Kala natin, di biblical to. Biblical po ito. Next slide. Ang sabi po niya dito, nang magkasundo na sila, nakahanap na po siya sa una ng isang salaping pilak. Sa isang salaping, sa upa na isang salaping pilak. So nagkaayos po. Nakakuha siya ng manggagawa. Sabi niya, kukunin kita, ha?
at babayaran, yung upa sa'yo, babayaran ko ng isang pilak. Isang salaping pilak. Sa maghapon. May kondisyon po. Sa maghapon. Amen po ba? Meaning, may kontrata sila at pumayag naman. So, pinag-usapan po nila maghapon. Amen. Ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, sige na. Punta na kayo sa aking ubasan. Doon na kayo magtrabaho. Maghapon kayo doon, ha? Sa isang salaping pilak. And then, next slide. Lumabas siya muli. Ang sabi po dito sa 3, na mag-aalas 9. So, maagang-maaga, mayroon siyang kinuha na magtatrabaho at hindi po siya napakali. Lumabas siya uli ng alas 9. Muli, sabi po dito, ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. May mga patayo-tayo lang sa paglabas ng mga standby. Okay. Standby sa kanto. Amen. So, mayroon na pong nagtatrabaho doon. May kinontrata na siya doon maghapon. At muli po siya lumabas ng alas 9. Kumuha na naman siya doon sa mga standby sa kanto. Amen. 4. Ang sabi po dito, sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa akin, sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Amen po ba? So, kontrata na naman to. Karampatang upa. So, may pinag-usapan po sila para doon sa kanilang upa. Amen po ba? Nakakasunod po ba kayo? 5. Ang sabi po dito, at pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. So, morning, 9 o'clock, 12 o'clock, at alas 3 ng hapon. Ganun naman ang ginawa niya. Amen. Next slide. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala rin ginagawa. Standby na naman to. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Ang sabi po niya, next slide, kasi po'y walang nagbibigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. So sa makatwid po, walang mga trabaho yon. Available sila. Kaya sinabi niya, kung kayo ay pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Ito po yung mga nakuha na ng hapon. Nakuha na ng hapon to. Amen. Next slide. Na gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa. Amen. At bayaran mo sila magmula sa huli. Amen. Hanggang sa unang nagtrabaho. Amen. Pinapatawag ng nagpapatrabaho. Pinapatawag, bakit yung huli? Siyempre, yung pong nauna, mag-i-expect yan. No. So, yung huli, yung kinuha ng hapon, sila muna yung tawagan mo. Next slide. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Amen. So, yung mga hapon na po, nakatanggap na ng tig-iisang pilak na salapi. So, sabi ng mga nauna, siguro, nakatanggap sila ng tig-iisang salapi. Siguro sa atin medyo malaki. Which is na hindi po nila alam yung kontrata. Ayun o. Next slide. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak.
Bakit ganun? Hindi ba? Ang tagal ko na nagtatrabaho. Sila kararating lang. Mayroon po ganun na pag-uugali sa atin? Meron, di ba? Nangungusap po ba si Lord sa inyo? Amen. Baka ngayon, ikaw mayroon kang plano sa buhay mo. No? May plano ka sa buhay mo. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Mag-stick ka kung saan ka. Amen po ba? Matuto po tayo maghintay. Amen. Ano pong sabi ng level? Ito na. Nang nagkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Natural, magre-reklamo po sila. Bakit sila binigyan ng ganon? Tig-isa. Samantalang ako, mula 6 o'clock in the morning, nagtatrabaho na ako. Amen. At ganun din ang binigay nila sa akin. Para yata hindi tama, ano? Hindi yata tama ang ginawa ng amo ko. Kapag bago ang kontrata binigay sa akin na ganyan, tapos sila bago, iba yung sa kanila. Bakit ganun? Di mo ba? Nangyayari yan. Maraming mga nangyayari. Kahit po dito sa Bari, sa pinagtatrabuho natin, na matagal na tayo nakikipagtrabaho, kung sino yung mga huling dumarating, iba na yung kontrata nila. May mas malalaki. Ang sabi po dito sa 12, sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Amen po. Ano po sabi dito sa 13? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinadaya o dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Amen po ba? Hindi ba nakipagkasundo? Nakipagkontrata naman ako sa iyo. Hindi ko naman kayo dinadaya. Hindi po ba? Napakaganda. 14. Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng binayad ko sa iyo? Meron ka bang magagawa? Ikaw ba kukunin ba yung sahod sa iyo para ibigay sa kanya? Hindi naman, di po ba? Siya yung may-ari eh. Siya yung may-ari. May karapatan siya. Wala tayong karapatan para sabihan yung boss natin na, boss naman, wag mo naman siyang bigyan ng ganun naman. Kapag, pera niya yun eh. Ano pa sabi doon sa 15? Wala ba akong karapatan na gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan o maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Napakaganda po no? Wala ba akong karapatan na gawin sa aking ari-arian? Amen po ba? So, naiintindihan po ba natin? Ngayon, rereklamo ka pa. Yun ang tinanggap mo eh. Yun ang tinanggap mo. Ngayon, nakita mo lang doon sa isang kapitbahay mo, may mga ganun po. Nagyayari dyan. At magkano ba yung bigayan sa iyo? Di ba? Magkano ba dyan? Bakit kami dito ganun lang? Bakit mo ano? So, nagre-reklamo ka. Amen po ba? Bakit sa isang department,
sa pinagtatrabaho natin, bakit sila malalaki? Bakit tama yung kahit? Yun ang tinanggap ko eh. Alam po ninyo, isang bagay ito sa akin. Noong pagdating ko po dito, actually, binasi lang po yung trabaho ko doon sa Abu Dhabi. Noong po nagtatrabaho po ako doon, ang bigayan nila sa akin, which is na, yun ang sinabi ko doon sa boss ko, yung nag-interview sa akin. Ako naman, kung si Dad, hindi sinabi na huwag mo tatanggapin, siyempre si Dad, bahala na po si Dad dyan eh. Sabi niya, siguro bahala na yung anak ko dyan, kung ano yung tatanggap mo. Sabi ko, bibigyan ka namin ng ganito. Kasi naman iniisip ko, ang iniisip ko noon, yung kung ako'y nando doon, yung trabaho dito, mas grabe yung doon. May, yala! May lati ko doon, yala! O dito, pakapi-kapi ka lang, tsaka ka nanonood ng TV. Saan ka? Yung sahod, pareho doon. Binigay sa akin. Doon, di ako nakakapag-church. Dito nakakapag-church ako. Amen? Ngayon, yung mga dumating sa akin, mas matataas. Gusto ko magreklamo. Pero sabi ko, maghintay na lang ako. Maghintay na lang ako. Totoo po yan. Kung magre-reklamo ako, bakit sila? Baka sasabihin na nga mo, bakit? Kinupa ba namin yung pangsahod ko sa kanila, sa pera mo, na binibigay ko? Hindi naman na-istorbo yung ano mo eh. Yung pera mo eh. Hindi naman na-istorbo yung binibigay nila sa'yo eh. Ayahan mo! Kung magkano, kung ibibigay lahat yung pera nila, bahala sila. Wala tayong karapatan. So, naghintay po ako. Hanggang sa naghihinog, di po ba? Napakasarap, ika nga. Yung isang bunga na hinog sa puno. Hindi yung hinog sa pilit. Matamis po yun, Nagsimula ako ng grade 8. Itong mga kasama ko, hindi sila nagsimula ng grade 8. Grade 10 sila kaagad. Pero I don't care. Kasi mas masarap yung perang maliit na pinagkakasya mo. Amen po ba? Kesa doon sa perang ubod na ng laki na hindi mo naman alam gamitin. Kaya napakasarap yung pakonti-konti na dadagdagan, alam mo na kung saan napupunta yung para sa'yo. Kesa naman doon sa ubod ng laki, kung gumasos ka, nilulustay mo lahat. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya napakaganda ng nangyayari kung tayo po ay nagsisimula sa maliit hanggang sa isang lalago at lalago ito na walang reklamo sa buhay mo at mapapagaan, magandang mararamdaman mo sa buhay mo. Sa ating pong nabasa, ito po ay patungkol po sa nagtatrabaho. Kung ito po ang ating pinag-usapan ay literal, kung gagawin po natin itong spiritual, kung minsan, sa church nangyayari ito. Kung minsan po, matagal na akong nag-church, matagal na akong elders, o matagal na akong naglilingkod o nagmi-ministry. Bakit itong mga iba, kararating lang, may ministry ka agad? Amen po ba? Si Brother Arwin, baptized lang siya. Kailan lang? Last Saturday. Marami po dito na-baptize na noon pa. Pero bakit siya may ministry? Ikaw wala. Amen po ba? Bakit ganun? Hindi mo ba naisip minsan po sa buhay natin yan?
sa pagiging manggagawa natin kay Lord? Gusto mo ba yung lagi kang wala? Na katulad po yung kanina na umaga pa lang, nagtatrabaho na. But yung po mga baguhan, bakit sila nakatayo? There's something wrong kung minsan sa buhay po natin. Kasi minsan po, mismo ang Panginoon nakikita ang bawat puso natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakikita niya kung paano ka-agresibo. Amen po ba? Ang ayaw ni Lord, yung nagre-reklamo. Kaya nga sabi ng ating kapatid kanina, yung po nag-message noong Friday, nagkaroon ng karandaman, pero mayroon pa siyang nireklamo. Tayo po mga manggagawa, katulad ko po ngayon, gusto ko na matulog, pero no, Lord, hindi ka pwede magreklamo. Kasi may message si Lord sa bawat isa. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magreklamo ng magreklamo upang sabihin natin kay Lord, Lord, huwag muna ngayon. Hindi muna ako makakadalo ngayon. Kasi Lord, alam mo naman, ubod ng dami ng paperworks, ganun na kataas. Paano naman kasi pag may trabaho ka, kung ano ginagawa mo? Amen po ba? May mga papetex sa trabaho, hindi po ba? Tapos kukunin ng overtime yun. Pati kay Lord, madadamay. Yung time ni Lord. Amen po ba? Pero kung ikaw, tunay na naglilingkod, isang manggagawa, kararating pa lang nun, ubos yan. Amen po ba? Meron kasi mga, ay, mamaya na yan. Tsaka na lang yan. Di po ba? Kaya natatambakan. Ganun ka ba? Tapos sa pinakahuli, nagre-reklamo ka na. Natambakan ka na. Kami po, hindi kami pwede magtambak ng trabaho sa amin. Kasi sa amin, ang trabaho po namin, tinatapos. Pag hindi natapos, walang lipat. Damay kami. Sa mga opisina, pwede kayong ganon. Di po ba? Kahit hindi tapusin, kumisan nga, dinadala nyo pa sa bahay. Ang mga trabaho nyo. Hindi po pwede sa amin. Hindi namin pwedeng dalhin yung aeroplano sa bahay namin. Dalhin ko dito ipapark ko dito sa harapan. Hindi po pwede. Kaya nga po, yung pagiging reklamador sa buhay natin, kumisan po, tanggalin na natin yan. Relax ka lang. Huwag kang mainip sa buhay mo. Mapapagaan, mapapaayos ang buhay mo. Kasi kung magre-reklamo ka ng magre-reklamo, lalo lang po parang nabibigatan ka sa buhay mo. Pero pag dumarating ang mga bagay na yan, simple lang, tawanan mo lang. Ano man ang dumarating sa trabaho niyan, may dumating na bago, may maganda siyang posisyon, pabayaan mo lang. Huwag, kung minsan po kasi umiiral Sabi nga nang nabasa natin, naiinggit ba kayo? Huwag tayo maging mainggit. Amen po ba? Kaya kung minsan po may mga bagong dating na mga nagtatrabaho, hindi ko nga tuturuan niya. Bakit? Sino ba yan? Taas na siya. Hindi po ba? May ganon. Bago nito. Kung pakialam ko dito, bahala siya. Taas-taas ng trabaho nito Kala mo, sino ba? Mayroong ganon. Amen po ba? Pabayaan mo lang. Mas maganda siguro kung ikaw, tulungan mo pa. Baka makita pa ng boss mo. Amen po ba? Makita pa ng amo mo. Makita pa ng boss mo. Ganun yung ginagawa mo. Tingnan mo nga naman to. Ako po isang araw nakita ng boss ko. Sabi niya, ikaw na lang pala ang pinakamaliit na sahod dito. Gumanon po yung mata ko.
Nagkaroon ng dollars. Ay, nakita pala. Sabi niya, i-remind mo na lang ako. Kami na lang po nag-uusap. Amen po ba? Nakikita kasi, nakikita nila. Kaya nga po, anong sinasabi ni Pastor lagi? Anong sinasabi ni Pastor lagi? Yung umaalis kang mayroong bakas. Yung umaalis kang mayroong ka naiwanan. Amen po ba? Hindi yung paglabas mo sa kumpanya o saan man. Umalis. Kaya mo umalis yan, reklamador yan eh. Kaya mo yan. Hindi yung uaalis ka na, sayang yun, sayang si brother, sayang si sister. Umalis siya. Tingnan mo, hindi man lang nagreklamo. Amen po ba? Minsan kasi may mga amo pong ganun na sinusubukan ka sa mga bagay. Amen po ba? So ano po yung pinakalas? Ano po sabi dito? Diyan na po po sa oras. At sinabi ni Jesus, ang nahuli ay mauuna. At ang nauna ay ang mahuli. Gusto mo bang ganon? Kaya ngayon maraming ganon. Kung sino po yung mga nahuhuna, sila yung nahuli. Kaya tingnan mo yung mga nahuli. Kumisan po, sila yung mga nauuna pa. Dahil sa kapabayaan po kumisan. Amen. Pero wake up, church. Habang hindi pa po huli ang lahat. Huwag ka pa huli. Lagi po dapat tayo manguna. Manguna tayo lagi. Manguna tayo. Yung makita sa atin kung paano tayo maging magandang halimbawa o isang tapat na manggagawa. Hindi lang po sa ating company, maging tapat po tayo kay Lord. Amen po ba? Amen po ba? Wala po ba kayong question? Parang Bible study tayo ngayon. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po lahat ito. Sabi niya, bakit tapos na? Hindi pa po tapos. Nagre-reklamo kayo. Amen. Kala ko nagre-reklamo kayo. Bakit gano'n naman? Ang aga-aga. Tapos na kaagad. Alam po ninyo, kakabahan pa natin yung mensahe. Kung wala naman siyang pupuntahan, wala rin po. Mas kukunti yung mensahe kung ang laman naman po ay mabigat. At hindi mo makakalimutan, doon ako. Ano, may reklamo? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. No? Sa inyo, mayroon nagre-reklamo ngayon. May nagre-reklamo sa mga kumpanya, nireklamo si boss, o nagre-reklamo kay Mrs., kay Mister, sa mga anak, nagre-reklamo sa mga kumpanya, nagre-reklamo pati sa church kumisan. Nagre-reklamo, lahat nire-reklamo. Pero sa oras na ito, espiritu po yan. Espiritu ng mga reklamador na dapat ay mawasak yan sa buhay natin. Na matuto po tayo sa paghihintay. Maghintay ka lamang. Amen. Di ba, sis? Natatawa si sister. At may ibibigay si Lord sa buhay. Kaya sa oras pong ito, ayan yung yumuko po tayo lahat. Yumuko tayo. Na hindi po tayo magaya doon sa manggagawa na sa unang pagkakataon, nung bumaba po yung nagpapagawa o may-ari ng ubasan, binigyan siya ng kontrata na mabigyan po siya ng salaping isang pilak sa buong maghapon ay gagawin niya. Ikaw ba ito, kapatid, na nabigyan ng ganitong kontrata sa buhay? At ngayon, kapatid, sa oras na ito, nababalisa ka, nagagalit ka, naghihimutok ka,
sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Bakit ganon? Bakit ganon? Lagi mo itong sinasabi sa isip mo na bakit ganon? Ang nangyayari. Kumisan nga sa pagbibigay kay Lord nagbibigay naman ako kay Lord. Lord, nagbibigay naman ako sa iyo. Bakit hanggang ngayon ganito ang buhay ko? Para bang hindi mo yata ako pinagpapala, Panginoon? Hindi natin mababase ang mga ganong bagay sa buhay natin, kapatid. Ang nais ni Lord ay maging tapat na hindi reklamo ng reklamo sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, ano ang dapat kong gawin sa buhay na ito? Ano ang nais mo, Panginoon, sa buhay na ito? Ayaw ko pumatula doon sa isang mga tao, Panginoon, Lord, na puro reklamo, kung hindi, Panginoon, ay mawasak, Panginoon, Lord, ang espiritu ng reklamador sa buhay ko. Kung hindi, Panginoon, ang bawat nakakapakinig sa aking sasabihin ay ma-encourage po sila, na hindi po sila ma-discourage, Panginoon. Kundi ako pa, Panginoon Lord, ang magpapalakas sa mga tagapakinig sa akin. Opo, Panginoon Lord. Tunay nga po, Panginoon, dumarating sa amin ang pag-ibig. Pero sa oras na ito, siyasatin mo, Panginoon Lord, ang bawat puso namin. Kung ano ang dapat namin gawin. Katulad ng mensahe ng isang araw, Panginoon Lord, na mga kasya kami. At ngayon, Panginoon Lord, na matanggal na ang pagiging reklamador po namin. Kahit anumang pagod, anumang hirap, ito'y para sa iyo, Panginoon Lord, ay bibigay namin. Dahil ang ginagawa po namin ito ay kulang pa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, narito po ang bawat puso, bawat kanan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon.